Hello po, good morning po sa inyong lahat. At narito naman po uli tayo sa ating pag-aaral, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa umagang ito. At tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral sa aklat ng Lucas. Sa mga mayroong Bible reading guide dyan, naniniwala ako na nasusundan nyo yung ating mga pinag kasi ting umaga at ting gabi ay binabasa nyo rin itong ating Bible reading guide. Ako naman ay nagbibigay lang ako ng insight do sa mga nababasa ko. Kaya samahan niyo ako sa aking pag-aaral na ito. Sa ating pag-aaral, kung meron po kayong mga katanungan, kung meron kayong mga idaragdag pa sa ating pag-aaral, o kung meron sinasabi ang Panginoon sa inyo, ay pwede niyo pong i-comment. At nasa gayon ay magkaroon tayo ng sama-samang pag-aaral para makita natin kung ano talaga yung dakilang plano ng ating Panginoon Diyos sa buhay natin or yung kanyang magandang ginagawa sa buhay natin at sa bansa natin. At alam naman natin na kahit meron tayong nararanasan ganito, meron pa rin tayong makikita na maganda na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. So marami po yan. So kailangan makita po natin yan. Yung mga kagandahan ng nangyayari sa ating buhay, sa ating pamilya, or sa ating kapaligiran, sa ating bansa. Kung makikita nyo yan ay napakadami niyan, ano? So wag lang nating laging tingnan kung gaano na karami ang binabawian ng buhay. Ay sabi ko nga, kung wala ang COVID-19, mas marami po ang namamatay sa disgrasya, namamatay sa aksidente, namamatay sa riding in tandem, maraming nire-rep, maraming no hold up, maraming ninanakawan, maraming mga patayan. So mas marami ang namamatay po noon kaysa ngayon. Kaya dapat natin gawin ay gawin natin yung mga opportunity na binibigay sa atin ng Panginoon na tayo ay makapahinga, makapag-aral at mapagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay nasa aklat ng Lucas 9, binabasa natin 18 to 36, pero babasa lang po ako ng ilang talata dito sa aklat ng Lucas 9:23 to 26. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiya ni numan, ikakahiya rin siya ng anak ng tao, pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan, ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Pagpalain ng Panginoon na pagbabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita, tayo po'y patuloy na samahan ng banal na Espiritu upang may paunawa sa bawat sa amin ang nais ipahayag ng ating Panginoon ngayong umaga na ito. So nakita ko po dito yung attitude ng true followers, no? Itinuro ng Panginoon kung ano yung mga dapat na maging damdamin natin, mga dapat gawin natin, nasa isip natin, nasa puso natin bilang nagnanais na makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. At naniniwala tayo na ang mga talatang ito ay magiging gabay natin upang magkaroon tayo ng tamang paglilingkod, pananampalataya sa ating Panginoon. So mayroon pong 6 na bahagi yung ating pag-aaralan ngayon na ito po yung nakita ko dito, no? Una, yung sinasabi niya na itakwil ang kanyang sarili kung nais niyong sumunod sa akin. So madali ba para sa atin ang itakwil ang ating sarili? Madali ba na kalimutan ang ating sarili? Madali ba na ang isipin na lang natin ay para sa kapwa natin? Pero sabi ng Panginoon, ang isang tunay na tagasunod ng Panginoon ay wala na halos pagpapahalaga sa sarili dahil nakatuon ang kanilang buhay para sa ibang tao, kung paano may babahagi ang dakilang plano ng Diyos sa kanilang buhay. So
So, walang sino man ang magagamit ng ating Panginoon sa pagmiministeryo, sa ministeryo pinagkatiwala sa Kanya ng Panginoon kung ang lagi niyang iniisip ay yung pansarili niya lamang. No? Katulad namin, mga lingkod ng Diyos, meron kami mga pamilya, hindi naman sinabing kalimutan ng pamilya o kalimutan yung mga pangangailangan namin. Pero ang pinakamahalaga sa amin ay yung magamit kami para sa ibang tao, no? Hindi lamang para sa sarili namin. So kami yung mga nagtakwil ng aming mga sarili, kinalimutan ang mga pansarili. Hindi inuuna ang sarili, kundi ang inuuna ay yung kung paano natin maibabahagi ang salita ng Diyos doon sa mga taong nangangailangan ito. Pangalawa, yung pasanin araw-araw ang kanyang krus. Okay, magmamahal na araw na, sabi ng Panginoon, pasanin daw natin ang ating sarili-sariling krus. Ano ba yung krus na ito na pinapapasan sa atin? Kung babalikan natin yung sa New Testament, noong panahon kasi na yon, ang pagpasan ng krus ay dinadala kung saan siya ipapako upang doon mamatay. No? Papasanin mo yung krus mo kapag ikinahatulan ng kamatayan, pasanin mo yung krus mo, dadaling ka doon sa kung saan ay ipapako ka, katulad ng nangyari sa Panginoong Jesucristo. So, di ba ganoon yung nakita natin? Hinatulan siya ng kamatayan, pero yung krus na pagpapakuan sa kanya ay siya pa yung bubuhat. Okay, kung ibabase natin dito sa pag-aaral natin ngayon, yung sinasabi na cross ng ating Panginoon, ito yung mga pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito yung mga paggawa sa ministeryong pinagkatiwala sa atin. Ito yung mga kung saan idalahin natin na gawain na kung saan hindi natin kinakalimutan, kundi ito'y patuloy natin ginagawa. Bagamat mahirap sa atin, maubos tayo ng malaking resources, ng pera, ng oras, ng panahon, ng pag-aaral. So napakaraming natin ginagawa para lamang magkaroon ng katuparan ang ninanais ng Panginoon sa buhay natin. Ito yung mga kabigatan ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon at na magamit tayo ng lubusan sa kanyang kaharian. So hindi magagawang magpasa ng sariling cross ang isang tagasunod kung siya'y magiging makasarili, dahil ang pamantayan ng ating Panginoon sa pagsunod ay yung subukin ang bawat isa kung totoo ang ating paglilingkod sa Panginoon. Sinusubok tayo ng ating Panginoon. Marami tayong mga dapat gawin na kailangan nating pasanin sa araw-araw, at hindi tayo pwedeng mag-relax, hindi tayo pwedeng magpabanjing-banjing sa ating paglilingkod, dahil maraming tao ang naghihintay na tayo ay namadala natin ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. So hindi madali magpasan ng cross, dahil walang cross na ipinapapasan sa atin ng Panginoon na magaan. So lahat po ng cross na binubuhat nila para dalhin do sa kanilang kamatayan ay napakabigat. Pero itong ating pagdadala ng cross na ito ay sa araw-araw ay yung patuloy nating alamin ang kalooban ng ating Panginoon at magampanan natin ang tungkulin natin bilang mga mananampalataya at lingkod ng ating Panginoon. At ito ay pagtalikod sa ating mga sarili upang magampanan natin ang tungkulin natin sa ating kapwa. Kaya kung tayo ay mga makasarili at hindi ka nag-iisip para sa ibang tao, so hindi ka bumubuhat ng cross mo. Ang cross kasi ay nagiging magaan para sa atin kung marunong tayo sumunod sa ating Panginoon. Kung wala tayong pagmamahal, wala tayong pagsunod, mahirap para sa atin ang magpasa ng cross na ito ng paglilingkod sa ating Panginoon. Pangatlo, yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Ang tao kasi na marunong magmahal sa Diyos,
ang madaling makakasunod sa utos ng Diyos, kaya mas inuuna niyang iniutos sa mga tao, iniutos ng ating Panginoon Diyos sa mga tao na mahalin natin or ibigin natin ang Panginoon nating Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. Dahil ang nais niya ay makasunod tayo na may pagmamahal at hindi napipilitan lamang. Yung pagsunod natin sa Panginoon, laki pa natin ang pagmamahal para maging madali sa atin ang makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Bakit maraming hindi nakakasunod sa kalooban ng Diyos, sa utos ng ating Panginoon? Dahil wala yung pagmamahal sa Diyos. Di ba? Kaya ang pairalin natin ay yung pagmamahal natin sa ating Panginoon para makasunod tayo sa Kanyang ipinag-uutos sa atin, sa Kanyang naisin sa ating buhay. Ang pang-apat ay yung pagpapahalaga sa buhay ng iba. Ayan, napakahalaga po niya. Dahil sinabi rin ng Panginoon na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya ang pagmamahal sa kapwa ay dapat ipinapakita, ipinapadama sa kanila upang madama nila na mayroon tayong pagpapahalaga sa buhay nila. Ano man ang kalagayan nila o magisino man sila, so bigyan natin ng kahalagahan yung kanilang buhay sapagkat sila yung mga tao na dapat mahalin. Kung tayo ay na kay Kristo at ang nanais sumunod sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng tamang pagpapahalaga sa ibang tao at nagnanais tayo na maibahagi sa kanila ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Kung mahalaga sila sa atin, ibabahagi natin yung dapat na maranasan nila at ito yung pag-ibig ng ating Panginoon sa kanilang buhay. Kung alam natin na tayo ay nasa Panginoon, siya na yung mahalaga sa atin at yung pinapagawa niya sa atin na may bahagi sa iba ang kaligtasan, dahil alam natin ito lang ang pinakamahalaga na may re-regalo natin sa kanila, na magkaroon sila ng katiyakan ng buhay na wala hanggan. Di ba napakasarap isipin na tayo ang ginagamit ng Panginoon parang ibang tao ay magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan? Hindi natin sinasarili ang naranasan natin sa Panginoon. Kaya sa mga nakikinig na kung saan ay wala pang katiyakan ng buhay na wala hanggan, ang tanging nyo lamang dapat gawin ay ipagkaloob nyo ang inyong buhay sa Panginoon. Manampalataya kayo sa ating Panginoong Yesus na siyang namatay at muling nabuhay para sa ating lahat. Magtiwala tayo sa pagtanggapin natin siya bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Dahil maaring kaya nangyayari ang mga salot na ito sa ating bansa dahil nawawala na yung tamang pananampalataya natin sa Panginoon. Kung saan o kani-kanino na lamang tayo nagtitiwala sa buhay natin. Nawala na yung lubos ng pagtitiwala ng tao sa Diyos. Kung kani-kanino sumasamba, hindi sumasamba sa tunay na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. No? Kaya mahalaga na tayo ay magkaroon ng pagpapahalaga sa buhay ng bawat isa. Panglima, dapat hindi tayo naaakit ng mundong ito. Ang isang tagasunod ni Kristo ay hindi naaakit ng mundong ito. Dahil para sa Kanya, kaya niyang iwan ang mga bagay sa mundong ito, masunod niya lamang ang kalooban ng Panginoon sa buhay niya. Masyado nang malaki ang pagpapahalaga ng mga tao sa mga bagay sa mundong ito. So, ayaw nating maiiwan tayo sa mga trending na napapanood natin sa TV at sa social media. Mas mahaba ng oras natin na hawak yung ating mga gadget kaysa pag-aaral ng banal na kasulatan o sa pananalangin o sa mga gawain para sa Panginoon. So, okay lang kung sa ating paggamit ng mga cellphone natin, doon tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, o nagbabahagi ng salita ng Diyos o nakabutihan ng Diyos doon sa ibang tao. Binabahagi natin sa magitan ng pag-share natin ng Word of God. Pero kung ano na lamang ang ginagawa natin sa cellphone natin,
paano natin mabibigyan ng karangalan ng Diyos? Hindi natin may tataas ang kanyang pangalan. So nakakalungkot kapag ang mga tao ay ganito na lamang palagi o inuubos ang oras sa walang katuturang bagay, ano? Huwag nating ubusin ang ating mga karunungan, kaalaman sa mga debate sa mga comment, no? Or wag tayong mag-post ng mga walang kakwenta-kwentang bagay o mag-share ng mga fake news. So, mas pagtuunan natin ng pansin ang pag-aaral at pagbabahagi ng salita ng Diyos. So, paalala lang, huwag tayong maaakit sa mga maling kaparaanan sa mundong ito na naglalayo sa atin sa pananampalataya sa Diyos. Tiyakin natin na ang lahat ng ginagawa natin ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Pang-anim, hindi ikinakahiya ang salita ng Diyos. So, marami mga tao ikinakahiya ang salita ng Diyos. Kaya nga hindi sumasambayan para hindi masabi na na born again yan or na di ba, kung ano nung naririnig natin na mga panlalait, ano? So pagka meron akong isang mga kabataan na nasabihan lang na ikaw ba born again na, so tumigil na sa pagsamba, nahiya na, no? So isang bagay ang ayaw ng Diyos sa atin, ang ikahaya natin ang pagbabasa, pag-aaral, pagsasaulo, pagbabahagi at pagsasagawa ng salita ng Diyos, o mismo ang Diyos ay ikahiya natin. So ano ba ang nakakahiya sa ating pagsamba sa Diyos? Dapat nga ating ikarangal, dapat nga nating ikatuwa, di ba? Na tayo ay nasa ating Panginoon, no? Wala tayo sa panig ng dyablo. Dahil pagdating ng panahon, ikakahiya rin tayo ng ating Panginoon pag ikinahiya natin siya. Gaano na karaming taong walang alam sa banal na kasulatan, sa salita ng Diyos, nawala na ng panahon na makinig at mag-aral dahil sa kanilang kaabalahan sa buhay. Kaya naman hindi nila alam kung paano may sasagawa ang kalooban ng Panginoon. Kaya kapag dumating ang mga kawalan, kahirapan o pagkalugi, ay parang wala na silang maasa sa buhay dahil nakadepende na ang kanilang buhay sa kanilang mga inaasahan ngayon. Paano ngayon? Nawala na halos yung mga inaasahan natin, trabaho, negosyo. Ang mga tao, yan na lang halos ang pinapahalagahan nila sa buhay. Inalis ng Panginoon. Kaya palang kunin ng Panginoon sa iyo yung pinapahalagahan mo. So ano ang dapat mong gawin? Ma-realize mo na kayang kunin ng Panginoon ng mga yan na kung saan ay nagiging daan para hindi mo magawa ang para sa Panginoon. Ang pananalangin, ang pagsamba. So hindi na nagagawa dahil sa mga nakadepende tayo. Ang buhay natin umiikot na lamang sa mga pinagkakakitaan natin. Kaya wag nating ikahiya ang salita ng Diyos, kundi pagmalaki natin ito. Sapagkat ito ang ating pangahawakan sa mga krisis na dumarating sa ating buhay. At sabi sa Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat na yon, pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon, na sa ganoon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So ibig sabihin, ang kasaganaan, ang katagumpayan ng ating buhay ay nakadepende sa pagsunod sa salita ng Diyos, yung paglalagay ng kanyang mga salita sa puso natin para magawa na ito natin sa ating buhay, na sa gayon hindi tayo madaya ng kaaway, magkaroon tayo ng katagumpayan. Kaya itong panahon na ito ng krisis na ito, ang tanging magagawa natin ay patuloy na magtiwala sa Diyos. Panghawakan natin ang kanyang mga salita at pangako, at manalangin na may katapatan at pananampalataya upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Sabi sa Filipos 4:6-7, nuulit ko, ganito pong gagawin natin. Sabi rito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay.
Sa panahon natin ngayon, alisin daw natin ang kabalisahan natin o pagkatakot natin. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pagitan ng panalangin. May pasasalamat. Saan daw tayo dapat humingi? Sa Diyos. Huwag na tayo kung saan humihingi. Kapag hindi naman tayo binigyan, nagagalit tayo. Humingi tayo kay mayor, kay gobernador, o kung sino hiningan natin, kay kapitan. Tapos, pag hindi naman tayo nabibigyan, nagagalit tayo. Ang pangangailangan natin, kanino daw dapat hinihingi? Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa magitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So magkakaroon lang tayo ng kapanatagan na kapayapaan kapag ito ay naidulog natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Sana po ay may natutunan tayo ngayong umaga na ito. Salamat sa inyong panonood ng video na ito. So maaari nyo itong i-share para magamit kayo na maging daluyan ng pagpapalang espiritual sa mga kaibigan nyo sa Facebook. At maraming salamat. God bless you all. So kung meron po kayong mga comment and then mga prayer request para maipanalangin ko ito sa Panginoon, type nyo lang po ang inyong comment, mga prayer request nyo, at ito po ay akin pong isasama sa panalangin. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Ito po si Pastor Israel Saron ng The Shepherd's Voice. To God be the glory.